Hindi ko rin alam kung bakit. Gutom na gutom kasi ako palagi kahit ngayon. Tapos hindi ko makontrol sarili ko lalo na kapag may nakikita yung mata ko na kakaiba. Lalo na pagdating sa buntis. Kahit ano pang sabihin nyo, hindi ako maniniwala sa inyo. Alam na rin ng iba kung ano ka. Kung ayaw mong mapalayas dito, huwag na huwag mo kaming subukang saktan. Alam mo na ang mga tao ngayon, naghihintay lang ng pagkakataon para makuha ang gusto nila. Sundin mo na lang ang payo ng matandang kagaya ko dahil matagal na rin akong nagmamasid sa inyo. Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video at huwag na ding kalimutang mag-subscribe. Para sa mga mahilig sa kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Aswang Diaries. Aswang Diaries. Pasukin ang mga nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Aswang Diaries. Ako si Greg, isa akong tricycle driver, pero bukod doon, mayroon din kaming sari-sari store ng misis ko ang nagbabantay palagi. Maayos lang ang pamumuhay namin ng asawa ko. Sapat na nakakakain kami araw-araw at kahit papaano ay nabibili namin ang mga kakailanganin sa bahay. Masasabi kong mapayapa ang buhay namin pero hindi yun nagtagal nang dumating sa bahay namin ang kapatid kong si Tom. Buntis no ng asawa ko at nagising na lang kami sa gitna ng gabi nang makarinig ng mga katok sa labas ng bahay namin. Doon nagsimulang magbago ang lahat. Mahal, gising. May panay katok sa labas natin. Ha? Alas 12 na ng gabi ha. At ang lakas pa ng ulan. Ang bihira. Sino bang may lakas ng loob na sumulong sa mga ganitong oras? Hindi ko nga rin alam eh. Medyo kinakabahan ako. Wala rin naman kasi nagsasalita. Sige, dito ka muna. Titignan ko kung sino. Iniwan ko ang asawa ko sa kwarto at nagtungo sa pintuan ng salas namin. Habang papalapit ako, palakas ng palakas din sa tenga ko ang mga katok sa pinto. Sumasapaw rito ang malakas na pagbuhos ng ulan. Binuksan ko muna ang ilaw bago nagsalita. Sino po ba sila? May kailangan po ba kayo? Greg, ako to si Tom. Pagbuksan mo naman ako. Ha? Tom? Kapatid ko? Boses nga ni Tom ang naririnig ko. Huli kong balita sa kanya ay sa Pasay siya kasama ng kanyang asawa nakatira kaya naman nalilito ako kung bakit siya napunta rito. Wala rin kasi siyang text na sinabi sa akin na pupunta siya sa amin at hindi rin ugali ni Tom na basta-basta na lang bibisita nang hindi nagpapaalam. Kahit na ganoon napagdesisyonan ko pa rin pagbuksan siya. May kaunting kaba sa puso ko na baka mayroon lang nagbabalat kayo bilang kapatid ko dahil mayroon ditong usap-usapan sa amin na mayroon daw bumibisita sa lugar namin at ginagaya ang boses ng mga nakatira rito para pagbuksan sila. Subalit sa pagbukas ko, bumungad kagad sa mukha ko ang kapatid kong parang basang sisiw. Basang-basang kanyang damit at ang bag na dala. Kita ko sa mukha niya ang pagod at paghinga ng malalim dahil sa wakas ay pinagbuksan ko rin siya. Oh, anong nangyari sa'yo? Pumasok ka, bilis. Ay, bakit di ka man lang nagsabi na pupunta ka pala dito ngayon? Sorry, Greg. Nag-aaway kasi kami ng asawa ko. Pinalayas ako bigla eh. Wala akong maisip na pupuntahan bukod sa inyo kaya dumiretso na ako dito. Mamaya ka na magkwento. Magbihis ka muna. Mahal, nandito si Tom. Halika muna rito. Oh, Greg! Kala ko kung sinong nasa labas. Nakahinga ng maluwag ang asawa ko habang hinahaplos ang maumbok niyang tiyan. Naupo sa isa sa mga upuan sa sala si Mrs. habang si Tom naman ay pumunta ng kwarto para magbihis. Pinahiram ko siya ng mga damit ko at pinagtimpla ng kape. Pagkatapos, saka kami nag-usap. Late kasi ako nakauwi galing sa trabaho. At akala ng misis ko eh, nang bababae raw ako. Saan ka ba galing? Hindi ka ba nagpaalam sa kanya na malilate ka ng umuwi? Ay, ayun din eh. Nakalimutan ko. Nagpahatid kasi yung isa kong katrabaho kasi nasiraan yung nobyo niya.
Ang tapang ng pabango niya kaya dumikit sa damit ko tapos yun, naamoy ng asawa ko. Nako, mukhang mahihirapan ka nga niyan, Tom. Anong plano mo? Dito ka ba muna mananatili? Sana, kung okay lang sa inyo. Baka kasi makadistorbo ako lalo na't may dinadala asawa mo. Napunta ang tingin ni Tom sa tiyan ng asawa ko. Tiningnan ko ang asawa ko noon at tinanong sa magiging opinyon niya. Maselan pa man din ang pagdadalang tao niya at ayoko ring may mga bagay na makapagbibigay ng stress sa paligid niya. Okay lang ba sa'yo, mahal? Kung hindi, pwede ko namang hanapan ng matitiran si Tom bukas kaya kung pwede dito muna siya kahit ngayong gabi lang. Okay lang naman sa akin. Tom, pwede ka munang manatili rito. Pero payo ko sa'yo, makipag-ayos ka na sa asawa mo sa madaling panahon. Huwag mo nang patagalin at baka lalo lang yang magalit sa'yo. Salamat, Ana. Oo, makakaasa ka. Bala ko rin namang puntahan siya kagad bukas para makapagpaliwanag sa kanya. Matapos naming mag-usap, muli na kaming natulog ng asawa ko. Si Tom naman ay nasa salas namin pinatulog. Binigyan ko siya ng kumot, unan at ang luma naming kutsyon na ginagamit lang bilang pamalit kapag nilalabhan namin ang bago. Mabilis akong nakatulog nung gabing yun pero ang asawa ko hirap nang makatulog ulit. Nabutan ko siyang wala na sa tabi ko kinaumagahan dahil nagsasaing na siya sa kusina. Kita ko sa mga mata niya ang puyat kaya nagboluntaryo akong magluto ng ulam. Mahal, ako na riyan. Matulog ka na lang ulit. Masama pa naman sa bata kapag nagpupuyat ka. Okay lang. Hindi rin naman ako makakatulog Naninibago lang ako na nandito si Tom. Baka sa susunod, magiging okay na rin ako. Sigurado ka ba? Sabihin mo lang at hahanapan ko siya ng matutuluyan niya. Okay lang talaga. Nakakaawa rin naman kasi kapag pinaalis pa natin siya rito. Sana nga lang magkaayos na sila agad. Malakas ang kutob kong merong ginawang kalokohan niyang kapatid mo. Kaya pinalayas ng asawa. Ay, kung sa bagay. Ay, nako. Kailan ba kasi magbabago tong kapatid ko? Dati pang lapitin sa mga babae si Tom. Hindi naman kasi may pagkukubli na may itsura itong kapatid ko. Bukod pa roon, marunong makipag-usap sa kahit na sino, kaya naman ang asawa niya hindi mapigilang magselos. Nung hindi pa sila kasal, matagal ng issue sa kanila ang mga babaeng lumalapit sa kanya. Hindi naman daw niya pinapatulan, pero ang hiling ng kanyang asawa ay sana lumayo na lang siya at huwag na silang kausapin pa. Pero itong si Tom, matigas ang ulo at di makatiis na tanggihan kapag may babaeng halata namang nakikipaglandian sa kanya. Iniwan ko muna ang asawa ko at nagpunta sa sala para gisingin si Tom. Hoy Tom, gising na. Pupuntahan mo pa asawa mo, di ba? Bumangon ka na dyan. Ano ba, mamaya na. Mga 5 minutes pa, babangon na ako. Ay nako, wala ka pa rin talagang pinagbago. Kaya siguro di na nakakapagtimpi asawa mo Nung nakatira pa kami sa isang bubong dati, ganun din palagi ang linyahan niya. Matagal kung bumangon si Tom at kailangan pang gisingin ng paulit-ulit para tumayo. Gusto ko pa sana siyang bigyang pansin pero may boses sa labas ng tindahan naming nakasarado pa ang kumakatok na. Isang boses ng matanda. Sandali lang po. Kayo po pala, Aling Kat. Sandali po buksan ko po muna tong tindahan. Pumunta ako sa harapan para buksan ang tindahan habang ang matanda naman ay nanatili sa tabi ko. Hindi ako sigurado kung nakatitig ba siya sa akin noon dahil nanatili lang siyang tahimik. Sa katunayan, hindi na bago sa akin na nandito si Aling Kathleen sa labas ng bahay namin. Paniguradong bibili na naman to ng delata. Siguro ito ang paborito niyang ulam sa umaga kaya araw-araw bumibili. Ang ipinagtataka ko lang ay kung bakit dito pa siya sa amin bumibili kung meron namang mas malapit sa bahay nila. Nasa kabilang purok kasi si Aling Kathleen nakatira. Matanda na rin siya pero may lakas pa talaga siyang magpunta dito sa amin para lang bumili. Hindi ho ba kayo napapagod na maglakad papunta dito sa amin? Ay nako iho, walang-wala to sa mga nalakad ko nung kabataan ko. Nung kapanahunan ko, hindi pa sementado ang daan. Pero ngayon
Ang dali-dali na lang maglakad. Wala nang putik na madadaanan pa. Mabuti naman ho kung ganun. Ano ho pala ang bibilin nyo? Delata pa rin? Alam mo na agad ang gusto ko, iho. Sige ho, wait lang po. Eto na po. Salamat, iho. Nasaan pala ang asawa mo? Bakit hindi yata siya ang nagbabantay ngayon? Nandoon ho siya sa loob, nagluluto. Kaya pala naaamoy ko hanggang rito ang pinipritong karne. Malapit na rin mga nakakasawa mo, ano, iho? Opo. Hindi ko mapigilang mailang sa mga tanong ni Aling Kathleen. Hindi naman bago sa akin na makarinig ng mga ganito sa mga kapitbahay namin, pero pagdating kay Aling Kathleen, parang hindi ako mapakali. Dulot kasi yun ng mga naririnig kong usap-usapan sa amin na mayroon daw sa aming kapitbahay ang nakakita ng isang aswang na kamukha ni Aling Kathleen. Si Ninoy, ang kapitbahay naming nakakita, ay nagdadrive daw noon gamit ang kanyang motor pauwi na galing sa trabaho. Bago pa man siya makarating sa kanila, nagulat na lang daw siya dahil may isang bagay na tumama sa harapan niya. Isa raw yung higanting ibon at ang mukha raw ay parang ang matanda. Bukod doon, sakalang din kasi bumibili itong si Aling Kathleen sa amin nung nabuntis ang asawa ko. Ayaw ko mang paniwalaan ang mga pinagsasabi ng mga kapitbahay ko, pero mas mabuti nang maging alerto ako. Ayokong mapahamak ang asawa ko, lalo na't malapit na ang kabuwanan niya. Ang ipinagpapasalamat ko na lang dahil wala kaming natutunog ang aswang na nanggugulo gabi-gabi sa amin. Kaya kahit papaano, malaki pa rin ang duda ko sa usap-usapan nila. Pansin ko naman si Aling Kathleen na hindi pa umaalis sa labas namin kahit na naibigay ko na ang binili niya at nakapagbayad na rin siya. Pilit siyang sumisilip sa loob namin, animo naghihintay na makakuha ng sulyap sa asawa ko. May bibilin pa po ba kayo, Aling Kathleen? Wala naman na, iho. Salamat. Aalis na ako. Mag-ingat kayo ng asawa mo palagi, ha? Ngumiti lang ako bilang ganti sa huli niyang sinabi at pinanood siyang maglakad na palayo. Bumalik na ako sa loob nang makasiguro akong wala na si Aling Kathleen. Niyugyug ko si Tom na hanggang ngayon hindi pa rin bumabangon. Hoy, ano ba? Mabangon ka riyan o tatawagan ko ang asawa mo? Bilis na! Eto na nga, babangon na. Mahal, gising na ba si Tom? Kakain na tayo. Oo, ginigising ko na, mahal. Mamaya ka na magligpit, Tom. Kumain muna tayo. Nauna akong magpunta sa kusina at sumunod naman sa akin si Tom. Halata pa sa mukha nito ang antok dahil sa pagkupusot niya sa kanyang mga mata. Mabilis lang na natapos ang umagahan namin dahil maaga rin akong aalis para magtrabaho. Sumabay sa akin si Tom at nagpahatid papunta sa sakayan. Ayusin nyo na yan, ha? Huwag na sana kitang makikita mamaya sa bahay. Oo. Makikipag-ayos na ako ngayong araw. Ngumiti sa akin si Tom pero isang pagtaas lang ng kilay ang ginanti ko sa kanya. May kakaiba sa mga ngiti niya nung mga oras na yun na parabang iba ang nasa kanyang isip. Hindi ko mapigilang mabahala, pero nagkibit balikat na lang ako dahil wala na akong panahon pa para isipin si Tom. Kailangan ko pang kumayod ngayong araw. Iniwan ko na siya roon at nagsimula na sa aking araw bilang driver. Umaga pa nga lang pero tagaktak na ang pawis sa katawan ko dahil sa init. Buti na lang talaga at may dala akong extra t-shirt at tubig. Sa awa naman ng Diyos ay nairaos ko ang araw na yon na walang nangyayaring aksidente o kung ano pa mang hindi magandang bagay. Nakauwi ako sa amin na gabi na. Naabutan ko ang asawa ko na nasa balcony namin at may hawak na pamaypay sa kamay. Dali-dali akong lumapit sa kanya. Uy, ba't nandito ka sa labas? Gabi na, saka ang daming lamok dito. Nainitan kasi ako. Nasira kanina yung electric fan, kaya nagpapahangin ako sa labas. Ay, ganun ba? Sige, susubukan kong ayusin ngayon pero doon ka na lang sa salas. Huwag na dito. Sumunod naman si Ana sa sinabi ko at sabay kaming pumasok sa loob. Tiningnan ko kaagad ang electric fan namin kung ano ang problema. Napansin ko ang wire nito na nahiwa.
Para itong kinagat-kagat ng pusa at iisa lang ang salarin na naiisip ko. Walang iba kundi ang pusa naming si Mel na minsan lang kong umuwi sa bahay. Umuwi ba rito si Mel kanina? Ngayong sinabi mo, nandito nga siya kanina. Hindi ko yata napansin na pinaglalaroan niya ang wire ng electric fan natin. Ay nako, talagang pusa na yon. Umuuwi lang para magbigay ng perwisyo. Buti hindi buntis. Hindi naman. O baka hindi pa natin alam. Si Tom pala. Nagkaayos na ba sila ng asawa niya? Siguro. Hinatid ko siya kanina sa sasakyan eh. Hanggang ngayon hindi pa rin bumabalik kaya baka nagkaayos na sila. Kung ganoon ngang nagkaayos na sila, mas mabuti. Ayoko namang tumambay rito ng matagal ang kapatid ko dahil bukod sa maaabala ang misis ko, may pamilya ring naghihintay sa kanya. Sana talaga okay na sila ng asawa niya. Subalit para bang pinaglaruan ako ng mundo pagkatapos kong sabihin yun. May biglang kumatok sa labas ng bahay namin at sumunod doon ang boses ni Tom. Ang tono ng boses niya parang kumakanta na ewan, umaalingaw-ngaw sa labas namin. Malakas ang kutob kong lasing siya. Tao po, Greg, kapatid ko. Ako to. Ang nakababata at favorite mong bunso. Pwede mo ba akong pagbuksan? Anak ka nang. At bakit ganyan ang itsura mo ngayon ha? Ba't ka uminom? Hindi ba ang sabi ko makipag-ayos ka sa asawa mo? Sorry na. Nadali kasi ako ng mga kaibigan ko eh. Inimbita ako sa birthday kaya ayun, napakain. Aalis na dapat ako pero nihaya akong uminom kaya uminom ako ng konti. Konti? Yan? Ay nako, isusumbong na talaga kita sa asawa mo. Last na talaga to, promise. Pupuntahan ko na bukas ang asawa ko. Napahilamos na lang ako sa mukha ko at walang nagawa kundi patuloyin ng kapatid ko. Kahit na naiinis man at kahit gustong gusto ko ng kontakin ang asawa niya pero ayokong pangunahan si Tom, kaya binigyan ko pa siya ng iisang pagkakataon noon. Pinapasok ko si Ana noon sa kwarto dahil ayokong maamoy niya ang matapang na alak mula kay Tom. Pasensya na mahal. Tapusin ko ng mabilis tong electric fan para isunod ko kaagad sa kwarto natin ha. Sige, asikasuhin mo muna si Tom at mukhang susuka na yata. Napabalik ang atensyon ko sa kapatid ko nang mapahawak ito sa sariling bibig. Mabilis ko siyang nilapitan at hinila papunta sa banyo. Saktong pagkadating namin ang pagsuka niya rin. Napatakip ako sa ilong ko nung makita kong gaano kabaho ang amoy ng isinuka niya. Naghalo-halo roon ang kanyang mga kinain na hindi ko na mapunto kung ano ang mga yun. Napataas lang ang kilay ko dahil may ibang nangingibabaw. Ang kulay itim. Ano kayang kinain niya at bakit naging ganoon na lang ang mga isinuka niya? Nang kumalma na siya, binigyan ko muna siya ng maiinom hanggang sa tuluyan na nga siyang makapagpahinga at makatulog. Kami lang dalawa ng asawa ko ang naghapunan noon pagkatapos ay natulog na rin ako. Malalim na ang gabi nang makarinig ako ng kalabog mula sa labas. Iminulat ko ang mga mata ko at inikot ang tingin sa paligid. Purong kadiliman lang ang bumungad sa akin dahil nakapatay ang ilaw. Pero sumusuot naman sa kurtina ng bintana ang ilaw ng buwan sa labas. Sumilip ako roon at wala namang kakaiba bukod sa mga sumasayaw na sanga ng puno ng mangga sa labas dahil sa malakas na hangin. Nawala ang atensyon ko roon nang makarinig ng katok sa pinto. Napakulot ang noo ko dahil napakabagal ng bawat pagkatok nito. Sino yan? Tom, ikaw ba yan? Hinintay kong may sumagot, subalit wala. Ang tanging mga katok lang nito ang naging tugon, kaya hindi ko mapigilang kabahan. Tiningnan ko ang asawa ko na mahimbing pa ring natutulog sa tabi ko bago ako dahan-dahang tumayo. Binuksan ko ang drawer at kinuhang maliit na kutsilong tinago ko roon. Mas mabuti nang maging handa ako. Nilapitan ko ang pinto at hinawakan kaagad ang busol. Huminga muna ako ng malalim bago ko ito biglang binuksan. Handa na akong iamba ang hawak kong kutsilyo pero natigilan ako nang makilala kung sino ang nakatayo.
Tom, ano ba? Magsalita ka naman. Ikaw lang pala yung kumakatok. Ha? Kumakatok? Oo. Bakit parang wala ka yata sa sarili? Ano, tulog ka bang kumakatok? May kailangan ka ba ha? Gutom. Nagugutom ako, Greg. Ang sakit ng tiyan ko. Para akong hindi nakakain ng 1 taon. Yan kasi. Inom ka ng inom eh. Kumain ka ron. Tinuro ko ang kusina namin pero ang mga mata nito ay nananatiling parang walang buhay na parang hindi pa siya nagigising. Ni hindi man lang niya sinundan ng tingin ng mga daliri ko bagkus nandoon ang tingin niya sa loob ng kwarto na parang may tinititigan siya. Kumunot ang noo ko nang bigla siyang tumingin sa akin. Ang ilalim ng mga mata niya ay nangingitim at ang amoy ng alak habang nagsasalita siya ay sumasaboy sa ilong ko. Matagal na ba riyan dyan, Greg? Ano? Anong ibig mong sabihin? Matagal ang alin. Ang sama ng tingin sa akin parang papatayin ako. Ano bang pinagsasabi mo? Tinatakot mo ako? May nakatingin sa akin, Greg. Titig na titig siya sa akin. Sinundan ko ang kanyang tingin at naroroon ang mga titig niya sa bintana. Bukod sa punong mangga, wala na akong makita pang iba na nasa labas. Binalik ko ang tingin kay Tom na para nang tinakasan ng dugo sa katawan dahil sa putla niya. Sinara ko ang pinto ng kwarto para hindi na siya makatitig pa ron. Uy, gumising ka nga. Nananaginip ka pa yata eh. Walang tao, Tom. Nay nako, baka gutom lang yan. Halika dito, kumain tayo. Pero may nakita talaga ako. Nandoon siya sa labas, Greg. Dilat na dilat pa nga ang mga mata niya eh. Tumahimik ka na at kumain na lang. Pinaupo ko siya sa upuan at hinainan ng pagkain. Kahit nabalisa pa ang kanyang mukha ay iniwanan ko na siya roong mag-isa para kumain dahil antok na antok pa ako. Maaga pa ako bukas kaya ayokong masira ang tulog ko. Bumalik na ako sa kwarto ko at matutulog na sana nang maabutan ko ang asawa kong nagising at nakahawak sa tiyan, mukhang namimilipit sa sakit. Mahal, ayos ka lang ba? Oo, naalimpungatan lang ako. Sumisipa kasi si baby. Oh, mukhang excited na yata lumabas si baby ah. Nakahinga naman ako ng maluwag dahil akala ko pa naman kung ano na ang nangyari sa kanya. Bumalik na kami sa pagtulog noon at mabuti na lang wala nang nanggambala sa amin nung gabing yon. Kinabukasan nauna akong magising kaya nauna rin akong lumabas. Nagpunta ako sa kusina para sana magsaing. Kukuha na sana ako ng bigas pero natigilan ako nang mapansin ng mga patak ng dugo sa sahig namin. Hindi kaagad ako nakagalaw noon. Sinundan ko yon hanggang sa maabutan ko ang pusa namin na nakalupasay sa sahig namin at wala ng buhay. Nagkabutas ang tiyan nito at wasak na wasak ang mga laman loob. Sa kanya nang gagaling ang mga dugo. Ilang mga langgam pa lang ang pumapalibot kay Mel, ibig sabihin bago pa lang ito namatay. Napatakip ako sa ilong ko dahil sa amoy nito. Diyos ko, sinong may gawa sa'yo nito? Sa wasak na tiyan pa lang nito mukhang sinadya talagang patayin ang pusa namin at sa loob pa mismo ng bahay namin. Sinong may gawa nito? Sinong nakapasok sa amin kagabi at hindi man lang namin napansin ang pagpatay kay Mel? Napunta ang tingin ko sa unahan ni Mel at mayroon paroong mga dugo para yung mga marka ng mga paang naglalakad palayo. Iniwan ko si Mel at sinundan yon hanggang mapunta ako sa pintuan sa likod ng bahay namin. Bubuksan ko na sana yon nang marinig ko ang boses ni Tom sa labas at mukhang may kausap sa cellphone. Tonet naman, galit ka ba sa akin hanggang ngayon? Hindi nga ako nangaliwa. Hinatid ko lang siya, okay? Sige na, patawarin mo na ako. Ha? Ayaw mo na akong umuwi. Papaano na lang ang mga anak natin? Sure akong hinahanap na nila ako. Mukhang kausap ni Tom ang kanyang asawa kaya hindi ko na binuksan pa ang pintuan upang hindi sila maistorbo. Timing din kasi na dumating si Aling Kathleen at mukhang bibili na naman ng delata. Higit na mas maaga yata siya kaysa kahapon. Kumuha ko ng tinapa sa nakasarang tindahan bago lumabas at inabot yon sa kanya.
Kaso bago ko pa yun magawa, natigilan ako nang makita ang mukha ni Aling Kathleen. May bahid ng pulang likido ang gilid ng kanyang mga labi at sa hindi ko malamang kadahilanan, biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Iho, ibibigay mo ba sa akin ang dilata o hindi? Ay, sorry ho. Ito po. Kaagising ko lang ho kasi kaya medyo wala pa ako sa hulog. Halata nga sa mukha mo, Iho. Ikaw na yata ang naaabutan ko sa tindahan nyo Okay lang ba ang asawa mo? Oo naman ho. Natutulog pa kasi siya Ganun ba? Biglang nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Aling Kathleen habang nakatingin sa tindahan namin. Hindi ko mabasa kung ano ang ipinapahiwatig niya pero napansin ko ang paghawak niya ng mahigpit sa dilata na binigay ko. Ibinalik niya ang tingin sa akin at binigyan ako ng isang tipid na ngiti. Bantayan mong mabuti ang asawa mo, Iho. At baka may tumuklaw sa kanya habang nakatalikod ka. Ano ho? Ano pong ibig niyong sabihin dun? Alam mo na ang mga tao ngayon, naghihintay lang ng pagkakataon para makuha ang gusto nila. Sundin mo na lang ang payo ng matandang kagaya ko dahil matagal na rin akong nagmamasid sa inyo. Nang marinig ko ang mga huli niyang sinabi ay kinilabutan ako. Nagsunod-sunod sa isipan ko ang mga usap-usapan ng mga kapitbahay namin sa kanya, kaya naman hindi ko na napigilan ang sariling tanungin siya. Mawalang galang na ho pero ano pong ibig niyong sabihin sa pagmamasid? Ginagambalan niyo ho bang asawa ko? Iho, hindi pang gagambal ang ginagawa ko. Simple lamang akong nagmamasid. Mukhang okay naman ang iyong asawa, kaya aalis na ako. Iniwan ako ni Aling Kathleen na litong-lito sa kanyang sinabi. Napatulala ako sa labas hanggang sa naputol yun nang makarinig ako ng matinis na sigaw mula sa loob ng bahay namin. Si Ana yun. Dali-dali akong pumasok at hinanap kung saan nanggaling ang boses. Ana! Mahal! Anong nangyari? Ayos ka lang ba? Greg! Si Mel! Anong nangyari kay Mel? Napatigil ako sa kusina nang maabutan ng asawa kong nandoon at nakatakip ang bibig gamit ang mga kamay nang makita ang sitwasyon ng pusa namin. Pumasok din sa loob si Tom matapos ang kanyang pagtawag sa asawa. Nabalot ng kalituhan ang mukha nito nang makita ang pusa namin at kagad na napatakip sa sariling bibig. Nandidiri sa nakita. Kagad ko namang hinila ang asawa ko palayo ron dahil ayokong sumama ang kanyang pakiramdam. Ako na magliligpit dito, mahal. Hindi ko rin alam, pero natagpuan ko na lang siyang ganyan kanina. Tom, ikaw ba? Alam mo, may pumasok ba rito kagabi? Wala akong napansin Pagkatapos kong kumain kagabi, natulog ulit ako. Ngayon ko nga lang to nakita. Baka may halimaw na pumasok sa bahay natin, mahal. Tignan mo siya ni Mel. Parang sinadya talagang wasakin. Kung ano man yun, huwag mo na lang isipin. Baka kung ano pang mangyari sa'yo. Ako na bahala dito, okay? Hoy Tom, tulungan mo kong ilibing si Mel. Pinakalma ko muna ang asawa ko bago ko iniligpit si Mel. Pumunta kaming dalawa ni Tom sa likod ng bahay namin para ilibing ang pusa. Habang naghuhukay ako, nagsalita naman si Tom patungkol sa kanyang asawa. Greg, pasensya na pero pwede ba akong manatili ng isang araw pa dito sa inyo? Hindi pa rin kasi kami nagkakaayos ng asawa ko Oo, narinig ko nga kanina mukhang galit na galit pa rin sa'yo. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Huwag ka nang lumapit sa ibang mga babae. Hindi naman kasi ako ang lumalapit. Sila ang lumalapit sa akin. Hinahayaan mo naman. Kung lalapit man sila sa'yo, edi lumayo ka. Mahirap ba yun? Kaya ka pinagdududaan ng asawa mo kasi hindi mo naman siya binibigyan ng kapayapaan. Baka nakakalimutan mo, Tom. May anak na kayo. Ano na lang ang mangyayari kapag naghiwalay kayo? Ayun nga Nag-iisip pa ako sa ngayon. Pwede ba dito muna ako? Kahit 1 week lang, promise. Pagkatapos niyan, aalis na ako rito. Mag-aayos man kami o hindi. Oo siya, sige. Pero gawan mo pa rin ang paraan para maayos kayo sa lalong madaling panahon. Huwag mong tigilang suyuin para mapatawad ka. Bumalik na kami sa loob. Naganda na rin ako ng almusal namin at para makaalis na rin ako para sa trabaho. Inalok kong sumabay sa akin si Tom at ihatid siya sa trabahuan niya
Pero absent daw muna siya dahil masyado pang masakit ang ulo niya dahil sa hangover. Hindi ko na rin siya pinilit at umalis na para magtrabaho. Kalagitnaan yun ng hapon nang makatanggap ako ng mensahe kay Ana na umuwi raw ako sa bahay dahil walang tigil sa pagsusuka si Tom. Dumiretso kaagad ako noon sa pag-uwi dahil sa pag-aalala sa kanya. Nang makarating sa bahay, naabutan ko si Tom na nakaupo sa upuan sa salas na putlang-putla ang mukha, habang ang asawa ko naman ay pinapainom siya ng maligamgam na tubig. Napansin ni Ana ang pagdating ko kaya kaagad niya akong tinawag. Mahal, buti naman at nakabalik ka na. Hindi pa ba natin dadalhin si Tom sa ospital? Kanina pa ba siya sumusuka? Anong nararamdaman mo ngayon, Tom? Masakit ang ulo ko. Parang pinipiga sa sakit. Tapos ang tiyan ko. Gutom na gutom. Gusto kong kumain. Binigyan ko na siya ng pagkain kanina, mahal. Pero sinusukan niya lang lahat. Diyos ko, gaano ba kasi kadami ang ininom mo kahapon at nagkaganito ka? Wala akong nagawa kundi dalhin sa ospital si Tom. Sasama pa sana si Ana pero hindi ko siya hinayaan at baka kung mapaano pa siya. Nakarating kami sa ospital at mabilis ko siyang dinala sa emergency room. Inasikaso ko agad siya roon. Hindi nagtagal lumapit sa akin ang doktor at sinabi sa akin ang findings ni Tom. Nagka-food poisoning daw ang kapatid ko. Mabuti na lang daw at dinala ko kaagad siya sa ospital bago pa mahuli ang lahat, lalo na't dehydrated na siya. Pinayo ng doktor na ipa-confine siya sa ospital hanggat sa bumuti ang kanyang kalagayan. Nang matransfer na sa ward si Tom, nag-iwan ako ng mensahe sa asawa ko patungkol sa naging resulta. Hindi ko na rin pinigilan ang sarili kong tawagan si Tonet, ang asawa ni Tom, upang ibalita sa kanya ang nangyari sa asawa. Sa tingin ko naman ay dapat niyang malaman ang nangyari sa asawa niya. Hello, Tonet. Si Greg to. Sorry kung ngayon lang ako nagsasabi pero kahapon pa nandito si Tom sa amin. Ngayon nandito siya sa ospital. Na food poisoning daw dahil kahapon sa pinuntahan nilang birthday party. Imbis na mag-alala si Tonet, lalo ko lang yata siyang ginalit dahil sa huli kong sinabi. Nalaman na naman niyang nagsinungaling ang asawa niya sa kanya. Ang sinabi raw kasi ni Tom sa kanya kanina, nasa bahay raw siya ng kaibigan nito, nananatili pansamantala at kaya hindi nakauwi kahapon dahil may importanteng trabaho na inasikaso. Bahala na raw si Tom dyan dahil ayaw niya raw munang makita ang asawa niya. Pinatay na nito ang tawag bago pa man ako makasagot kaya napabuntong hininga na lang ako. Ay nako, ba't ka ba kasi nagsisinungaling sa asawa mo? Nilingon ko si Tom na mahimbing nang natutulog sa higaan. Hinintay ko siyang magising bago nagpaalam sa kanyang uuwi muna dahil aasikasuhin ko pa ang asawa ko. Ayaw ko namang maiwan doon ng mag-isa si Ana. Pumayag naman si Tom, okay lang naman daw sa kanyang mag-isa rito sa ospital. Bumalik na lang daw ako kinabukasan. Pagdating ko sa bahay, naabutan ko na si Ana na natutulog na. Mukhang napagod yata siya ngayong araw dahil kay Mel at kay Tom. Tinabihan ko kaagad siya noon at natulog na rin sa kanyang tabi. Inaasahan kong magiging mapayapa ang gabi naming yun. Pero muli na naman akong nagising dahil sa isang ingay. Hindi ingay ng mga pagkatok kundi tunog ng isang kaluskos sa labas ng bahay namin. Napatakip din ako sa ilong ko nang masundan yon ng masangsang na amoy. Nakakalula ito sa baho. Pumasok kaagad sa isipan ko na baka posibleng isang aswang ang nandito sa labas ng bahay namin. Ganito raw kasi ang mga sintomas ng kanilang presensya. Niyakap ko kaagad ang asawa ko noon habang nananatiling mapagmatsyag sa paligid. Hindi naman ang tagal ang masangsang na amoy at ang mga kaluskos at nawala ito kaagad na parabang natunugan nitong nagising ako kaya umalis. Kailangan ko na yatang magprepara ng mga payo nila sa aming maglagay ng bawang bilang pangontra at lana upang malaman kung mayroong aswang sa paligid. Nang matahimik, dahan-dahan kong inangat ang ulo ko para tanawin ang bintana. Muntik nang tumakas ang sigaw sa bibig ko nang may bumangga roong isang nilalang. Magulo ang kanyang buhok na may bahid na ng puti. Hindi ko maaninag ng maayos ang kanyang katawan pero kitang-kita ko ang kanyang mukha.
Ang mga namumulang mata na nakatitig sa akin ay kagayang-kagaya ng mga mata ni Aling Kathleen. Naistatwa ako habang nakatitig sa kanya. Hindi ko mahanap ang aking boses hanggang sa tuluyan itong nawala ng mabilis sa bintana. Hindi ko napansin na nagising na pala ang asawa ko at nakita ang kalagayan ko. Okay ka lang ba? Namamawis ka. May problema ba, Greg? Wala. Wala lang to. Masama lang na pag-inipan ko. Matulog na lang ulit tayo. Kahit na nalilito, sinunod pa rin ni Ana ang gusto ko at muling nahiga. Mabilis naman siyang nakatulog. Pero ako, naiwan akong tulala, buong magdamag. Hindi maalis-alis sa isipan ko si Aling Kathleen. Ang kanyang mga mata at ang kanyang pangil na lumulusot sa pagitan ng kanyang mga labi. Hindi ako pwedeng magkamali. Totoo nga ang sinasabi nila na si Aling Kathleen ay isang aswang. Kaya sa balik ng balik sa tindahan namin ay dahil sa asawa kong buntis. Kinaumagahan noon, dumiretso kaagad ako sa labas ng tindahan namin nang makita kong paparating na si Aling Kathleen. Parang isang normal lang siyang matanda kung titingnan mo pero may lihim palang dala-dala. Nilapitan ko kaagad siya bago pa siya makarating sa amin. Nakakuyom sa isa kong kamay ang isang bawang na piniga ko bilang panlaban kung sakali mang mayroon siyang gagawin sa akin. Oh, iho. Magandang umaga. Kung bibili ho kayo ng delata, sa ibang tindahan na lang ho kayo magpunta. Bawal ka na rin pong bumili rito sa amin. Bakit naman ganito ang trato mo sa akin, iho? May nagawa ba ako? Huwag ka nang magmaang-maangan pa. Alam ko pong nakita niyo ako kagabi. Anong ibig mong sabihin? Wala ako sa bahay niyo kagabi. Sinabi ko bang sa bahay? Diyan pa lang po nabisto ko na kayo. Kung may bala kang guluhin kami ng asawa ko, pues, hindi kita uurungan. Humakbang ako papalapit sa kanya pero umurong kaagad si Aling Kathleen at napunta sa aking nakakuyom na kamay ang kanyang tingin. Mukhang naamoy niya ang bawang na nandoon. Nagsalubong ang kanyang kilay sa aking ginawa bago binalik sa akin ang kanyang tingin. Isa tong pagkakamali, iho. Hindi ko gustong manakit ng kahit na sino. Kahit ano pang sabihin niyo, hindi ako maniniwala sa inyo. Alam na rin ng iba kung ano ka. Kung ayaw mong mapalayas dito, huwag na huwag mo kaming subukang saktan. Inuulit ko, isa tong malaking pagkakamali. Kung pwede ay bigyan mo ako ng pagkakataon magpaliwanag. Hindi ho ba kayo nakakaintindi? Umalis na lang po kayo bago pa ako magtawag ng kapitbahay natin. Tumaas na ang boses ko noon kaya ang ibang mga kapitbahay namin ay narinig na ang boses ko. Napasilip ang iba sa mga bintana nila para tingnan ng nangyayari. Isang buntong hininga lang ang ginanti sa akin ng matanda at tinalikuran na ako para maglakad paalis. Paglingon ko sa direksyon ng bahay namin, nandoon pala si Ana at nakita ang buong nangyari. Namayani ang pag-aalala sa mukha niya nang makalapit ako. Mahal, bakit mo yun ginawa? Masyado ka naman yatang matigas sa matanda. Hindi ko alam kung dapat ko ba itong sabihin sa'yo. Bakit? Ano ba yun? Huwag kang magtago sa akin ng kahit na ano. Huminga muna ako ng malalim bago iginiya si Ana papasok ng bahay. Pinaupo ko muna siya bago sinabi sa kanya ang nakita ko kagabi. Makinig kang mabuti. Mahirap man paniwalaan pero mukhang totoo ang mga sinasabi ng kapitbahay natin. Si Aling Kathleen na isa talagang aswang. Ano? Paano mo naman nasabi? Nakita mo ba siya? Nakita ko siya kagabi, mahal. Hindi ba nakita mo akong gising nun? Nung mga oras na yun, nakita ko mismo si Aling Kathleen sa bintana natin. Imposible. Ibig sabihin nun, ako talaga ang pakay niya. Kaya siya balik ng balik dito sa amin? Oo, kaya ako yun sinabi sa kanya kasi ayokong saktan ka niya. Huwag ka mag-alala, mahal. Pupunta ako kaagad ngayon kay Nong Berting. Hihingi ako ng panlaban sa mga aswang. Sige, mag-ingat ka. Paano pala si Tom? Dadalawin mo pa ba siya? Oo, pupuntahan ko siya pagtapos nito. Tao po! Nong Berting! Nandyan po ba kayo? Si Greg po ito. Rinig naman ako ng mga yabag mula sa loob at sumunod noon ang pagbukas ng pinto.
Isang matanda na may isang mata na lang ang nakabukas dahil ang isa niyang mata ay hindi na nakakakita pa pagkatapos ng isang aksidente. Hindi ko alam kung anong aksidente yun, pero ang peklat na nandoon ay nagmukhang kinalmot ng isang malaking nilalang. Magandang umaga ho, Nong Berting. Pasensya na ho kung naistorbo ko kayo. Gusto ko lang po sanang humingi ng tulong sa inyo. Naalala niyo po ba yung binanggit niyong panlaban sa mga aswang? Ngayon, nakinig ka na rin. Naku, kang bata ka. Pasok, bilis. Pumasok kaagad ako kagaya ng utos niya sa akin at sinundan siya papunta sa kanyang kwarto. Ang bilis pa nitong maglakad kaya muntikan na akong maiwan. Mayroon siyang hinalungkat sa kanyang cabinet bago niya inabot yun sa akin. Isa yung botelya na may lamang mga langis at durog na bawang. Binuksan yun ni Nong Berting at kaagad akong napatakip sa ilong ko dahil sa tapang ng amoy nito. Ilagay mo yan sa tabi ng asawa mo. Pwede ring ipahid mo sa tiyan niya yan bago siya matulog. Dalhin mo na rin ang lana na to. Maraming salamat po, Nong Berting. May nais po ba kayong ipampalit ko rito? Si Nong Berting kasi ay hindi nagpapabayad ng pera. Imbis ay mayroon siyang hihingin pero kadalasan naman ay pagkain o di kaya ay mga buto ng pananim dahil mahilig itong magtanim sa kanyang maliit na hardin. Tinitigan ako ni Nong Berting mula ulo hanggang paa bago siya bumuntong hininga at umiling. Kahit wag na iyo, unahin mo na lang ang kapatid at ang asawa mo. Alam niyo ho ba ang tungkol sa kapatid ko? Umalis ka na. Wala na akong may bibigay sa'yo. Bago ko makalimutan, pwede mo ring ipainom ang langis na yan. Tinalikuran na ako ni Nong Berting kaya umalis na rin ako. Hindi ko kinalimutang magpasalamat sa kanya. Bumalik muna ako sa bahay para iwan doon ang mga ibinigay ni Nong Berting sa akin. Kumapit ang ibang langis sa kamay ko pero hindi na ako naghugas pa ng kamay dahil nagmamadali na ako roon. Pupunta pa akong ospital bago ako makapagtrabaho at late na ako. Pagkarating ko roon, dumiretso kaagad ako sa room ni Tom para iwan ang mga dala kong damit sa kanya. Naabutan ko siyang nakaupo na sa kama. Bumalik na rin ang kulay sa kanyang mukha at mukhang nakakagalaw na ng maayos. Oh, kumusta na? Okay na ba ang pakiramdam mo? Oo, tumutunog pa kalamnan ko pero okay na rin ako. Salamat at pasensya na rin sa abala. Wala yun. Ano, nagugutom ka ba? Wala pa bang rasyon? Di ba dapat may naghahatid na sa mga oras na to? Inubos ko na pero nagugutom pa rin ako eh. Saka walang lasa naman yung niluto nila. Talaga? O baka naman dahil lang yan sa food poisoning mo kaya nagka-problema rin dila mo? Nagkibit-balikat lang sa akin si Tom at tinayaan akong ilagay ang mga dala kong damit sa maliit na cabinet na nasa tabi niya. Nasa tabi niya lang ako noon pero bigla siyang lumayo sa akin. Napatingin ako sa gawin niya ng buong pagtataka pero ganoon din pala siya. Nagtataka sa sariling ginawa. O bakit? May problema ba? Wala naman. Sigurado ka ha? O siya, sige, hindi na ako magtatagal, Tom. Hindi ako pwedeng umabsent sa pamamasada at baka wala na kaming kainin bukas. Mag-iingat ka na lang dito. Tatapikin ko na sana ang balikan niya pero bigla niya iyong iwinaksi bago pa man ito makalapat. Kita ko ang pagsalubong ng kanyang kilay at masama kong tiningnan na parabang galit na galit siya sa ginawa ko. Napatingin din ng ibang mga kasama niya sa kwarto dahil sa kanyang ginawa. Ilang saglit bigla siyang natauhan sa ginawa at kaagad na napaiwas ng tingin. Sigurado ka bang okay ka lang ba talaga? Parang may mali yata sa iyo ah. Hindi, okay lang ako. Huwag mo na lang ako pansinin. O sige, bibili lang ako ng pagkain mo sa katubig tapos aalis na rin ako. Nagpaalam na ako sa kanya at lumabas na ng ward na may buong pagtataka. Hindi ko alam kung dahil lang ba yun sa sitwasyon niya o sa gamot na ininom niya kaya naging ganoon na lang ang naging trato niya sa akin. Masyado naman yata siyang naging mailap. Para bang ayaw niyang mahawakan ko siya na isa akong dumi na ayaw niyang dumikit sa katawan niya. Bumili na kaagad ako ng pagkain at inumin niya at bumalik sa ward. Pagkatapos ko, naabutan ko pa rin siyang nakaupo sa kanyang kama pero ang mga tingin niya ay nandoon sa kaharap na kama.
May isang buntis doon na mukhang kakakonfine lang dahil malapit ng manganak. Hanggang sa makarating ako sa kanyang tabi, hindi niya napansin ang presensya ko. Hoy, Tom, Ay, Lintek! Ano ba? Greg, bakit ka ba nanggugulat? bakit ka ba kasi nakatunga nga riyan? Ito na pagkain mo sa katubig. Aalis na ako ha. Hindi na ako nagtagal pa at nagsimula na ring mamasada. Kung gaano kainit nung nakaraang araw ay doble naman ang init ngayon. Kahit na ganoon, nairaos ko naman ang init hanggang sa maghapon. Balak ko sanang mamasada hanggang maggabi pero nag-aalala ako para sa asawa ko. Ayaw ko siyang iwanan ng matagal lalo na't may aswang sa paligid namin. Pagdating ko sa bahay, naabutan ko ang asawa kong nagluluto na para sa hapunan namin. Kaunti na lang din ay manganganak na si Ana at sa wakas, magkakaroon na kami ng anak. Matagal din naming hinintay na magkaanak kami kaya puprotektahan ko talaga siya ng mabuti kahit na kung ano pa mang nilalang ang susubukang dalhin siya sa kapahamakan. Sinunod ko ang utos ni Nong Berting na ipahid ito sa kanyang tiyan bago siya matulog. Itinabi ko rin sa higaan namin ang lana. Naunang matulog ang asawa ko habang ako ay nanatiling gising. Hindi ako makatulog dahil presko pa rin sa utak ko ang nangyari kagabi. Wala naman akong nararamdaman o naririnig na kakaiba sa paligid at balak ko na sanang pumikit noon pero bigla akong nakatanggap ng text mula sa ospital. Nagsalungat ang kilay ko sa mensahe. Nawawala raw si Tom. Kaagad kong tinawagan ang numero na nag-text sa akin upang magtanong sa nangyari. Hello? Ano pong ibig niyong sabihin na nawawala ang kapatid ko? Imposible namang umalis yun ng walang paalam. Sumagot naman ang nurse na nakausap ko at ang sabi ay mayroon daw kasing nangyaring alitan sa loob ng ward. Bigla raw kasing sinugod ni Tom ang buntis na kasama niya sa ward. Tumutulo raw ang laway nito sa bibig na parabang takam na takam sa nakikita. Ang mga mata raw nito ay parang walang ibang nakikita kundi ang babae lang. Pinigilan siya ng mga taong nandoon pero hindi nakikinig si Tom sa mga sinasabi ng iba kaya walang nagawa ang asawa ng buntis kundi suntukin si Tom. Doon lang daw natauhan ng lalaki at kaagad na lumabas ng ospital. Hindi na raw nila naabutan pa si Tom kaya hindi nila alam kung nasaan na ito ngayon. Kaya siya tumawag dahil baka umuwi raw siya sa amin. Sigurado ho ba kayo? Bakit naman po yung gagawin ng kapatid ko disenteng tao naman siya. Baka naman po may ginawa yung buntis sa kanya kaya nagalit ang kapatid ko. Ang sagot ng nurse, wala raw ginawang masama ang buntis kay Tom. Sa katunayan, hindi nga raw sila nagkausap. Ganoon din ang sinabi ng mga nakakita sa nangyari. Walang nangyaring palitan ng salita sa pagitan nila kaya naguluhan ng lahat kung bakit bigla na lang daw sumugod si Tom. May ibang nakapansin na kakaiba na raw ang mga galawan ni Tom. Panay raw ang paglunok nito habang hindi inaalis ang tingin sa buntis. Kahit na nawiwirdohan na sila, hindi raw nila pinakialaman si Tom dahil baka may pinagdadaanan lang daw. Hindi nagtagal at yun nga ay sinugod na sila. Sige po, maraming salamat po ma'am. Susubukan ko rin pong hanapin. May problema ba? Bakit parang namomroblema ka ata? Si Tom daw, nawawala Lalabas muna ako at hahanapin siya. Nag-aalala ako baka kung mapano siya Ganun ba? Sige, mag-ingat ka. Bumalik ka kaagad ha. Huwag mo nang ipilit kapag lumalim na ang gabi. Iniwan ko si Ana sa bahay namin at lumabas ako para hanapin si Tom. Kalalabas ko pa nga lang sa bahay pero napayakap kaagad ako sa sarili ko dahil sa lamig. Napatingin ako sa buwan at tinakpan ito ng makulimlim na ulap. Hindi ko mapigilang mag-alala kay Tom. Bukod pa roon, nabahala ako sa sinabi ng nurse. Bakit naman susugurin ni Tom ang isang buntis? Aaminin kong kakaiba na talaga ang mga kilos niya kanina pero hindi ko mapunto kung ano ang rason nito. Hindi kaya nasisiraan na ng bait ang kapatid ko dahil sa alitan nila ng asawa niya? Pero malabo naman yung mangyari lalo na't hindi mahilig mag-isip ng solusyon sa isang problema ang kapatid kong yun. Pinaandar ko na ang sasakyan ko noon para sana umalis nang may isang malakas na hangin ang dumaan sa aking likuran. Isang nilalang na mabilis kong kumilos ang dumaan.
Napalingon kaagad ako ron. Sunod nun ang paglanghap ko ng isang amoy na parang nabubulok, kagaya ng amoy kagabi. Sumunod nun ang tunog ng may ngumunguya at paghahangos. Napakuyom ang mga kamao ko sa pag-aakalang bumalik na naman si Aling Kathleen. Wala akong dalang panlaban sa kanya kaya kumuha na lang ako ng isang malaking bato mula sa lupa. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa likod ng bahay namin dahil nandoon nang gagaling ang mga kaluskos. Napalunok ako at napahawak sa dingding ng bahay namin bago sinilip ang nilalang na nandoon. Handa na akong ihagis ang hawak kong bato nang matigilan ako sa nakita ko. Hindi ko man makita ang mukha niya pero alam ko sa likuran niya pa lang na siya ang kapatid kong si Tom. Nakaupo ito sa lupa at parang may kinakain. Nagsitayuan ang mga balahibo ko sa katawan at nagdadalawang isip na tawagin ang kanyang pangalan. Bago ko pa man yun magawa, biglang lumingon sa akin si Tom. Tuluyan kong nabitiwan ang hawak kong bato nang makita ang kanyang itsura. Siya pa rin ang kapatid ko subalit ang kanyang bibig ay napuno na ng dugo. Napababa ang tingin ko sa kamay niya dahil sa kanyang hawak at yun ay ulo ng pusa naming si Mel. Hinukay niya ang inilibing ko ng katawan ng pusa namin. Hoy, Tom! Ano nangyayari sa'yo? Ano sa tingin mong ginagawa mo, ha? Hindi nakasagot si Tom sa akin at napababa ang tingin sa sariling mga kamay nang makita ang hawak na palaki ang kanyang mga mata at kaagad na tinapon yun sa gulat. Kaagad siyang napatakip sa sariling bibig at marahas na pinahid ang mga dugong kumapit doon. Nagsisisi sa kanyang kinain. Sinubukan kong lapitan siya pero bigla na lang siyang tumakbo papunta sa direksyon ko. Marahas akong itinulak. Nawala ako sa balanse at natumba sa lupa. Napadaing ako nang tumama ang likod ko sa matigas na bato. Pagangat ng tingin ko ay nawala na si Tom. Tatayo na dapat ako roon para sana hanapin siya pero bigla na lang nandilim ang paningin ko noon. Sunod noon ang pag-ikot ng mundo ko at nalaman ko na lang ang pagkawalan ko ng malay. Nagising ako nang marinig ko ang boses ng asawa ko habang ang mainit niyang palad ay tinatapik ang aking pisngi. Napamulat ako at bumungad kaagad si Ana na punong-puno ng pag-aalala ang mukha. Greg, Diyos ko, salamat naman at nagising ka na. Ano nangyari? Ako dapat ang nagtatanong yan sa'yo. Nakarinig ako ng ingay kanina kaya sumilip ako sa bintana. Natakot ako, lalo na't kumukulo ang lana. Pero narinig ko ang boses mo kaya ako tumingin. Tapos ayun, nakita na lang kita na nakahandusay na rito. Ganun ba? Si Tom, nakita mo ba si Tom? Nandito lang siya kanina eh. Siya yung kausap ko, Ana. Hindi ba't nawawala si Tom? Akala ko ba hanapin pa natin siya? Pero nandito talaga siya kanina. Dahan-dahan akong tumayo habang nararamdaman ang kirot sa aking likuran. Inalalayan ako ni Ana hanggang sa makapasok kami sa bahay. Binigyan niya ako ng maiinom upang mapakalma ang mukha kong putlang-putla na. Alam kong nakita ko si Tom doon sa labas, subalit gulong-gulo ang memorya ko noon dulot ng gulat sa nakita. Hindi ko mapunto kung totoo ba ang nakita kong kinain niya ang katawan ng pusa namin o may iba pa talagang nangyari. Bukas na lang natin hanapin si Tom at magpahinga na tayo. Tignan mo mukha mo, putlang-putla na. Paano kung may mangyari kay Tom? Alam kong nag-aalala ka. Pero tignan mo muna ang sarili mo. Sa tingin mo ba nasa wisyo ka pa para hanapin siya? Paano kung may mangyari sa iyong masama? Paano na lang ako? Bakas sa mukha ni Ana ang pag-aalala sa akin kaya hindi na ako umangal pa. Masakit din talaga ang katawan ko at gusto ko nang humiga nun. Hindi na ako tumuloy pa at piniling matulog nung gabing yun. Pagkagising ko, bumungad kaagad sa akin ang mensahe ng nurse na nakita na raw nila si Tom. Kusa raw siyang bumalik sa ospital. Dali-dali akong napabalikwas noon pero kaagad ding napadaing dahil sa sakit ng likuran ko. Ininda ko yun at saka nagpaalam sa asawa ko na pupunta muna akong ospital para tingnan si Tom. Nais kong makumpirma ang nakita ko kagabi. Kung guni-guni ko lang yun o totoong nakita ko talaga si Tom sa labas ng bahay namin. Habang papalapit na ako sa ward kung nasaan siya, pabilis din ang tibok ng puso ko. Napalunok muna ako ng ilang beses bago ko binuksan ang pinto. Napatigil ako nang hindi ko makita ang kapatid ko.
Bago pa man ako makapagtanong, may nurse na lumapit sa akin at sinabihin akong nilipat ng ward number si Tom dahil sa alitang nangyari sa pagitan ng isang pasyente. Sumunod naman kaagad ako sa kanya at umakyat sa 3rd floor. Doon ko nakitang kapatid kong natutulog ng mahimbing sa isang kama. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya at tiningnan ang kabuuan niya. Wala nang bahid ng dugo sa kanyang bibig at malinis na malinis din ang kanyang puting damit. Napahinga naman ako ng maluwag dahil kahit papaano, naibsan ang takot sa puso ko. Tom, gumising ka muna. Greg. Maaga ka yata ngayon. Bakit? May problema ba? Magtatanong lang sana. Umuwi ka na ba sa amin kagabi? Hindi. Bakit? Sigurado ka ba? Oo nga. Bakit ba? Ano bang meron? Wala. Huwag mo nalang pansinin. Oo nga pala. Bakit mo pala sinugod yung pasyente kahapon? May nangyari ba sa inyo? Doon tuluyang natahimik si Tom matapos ko iyong tanungin. Hindi siya makatingin sa akin ng diretso habang nag-iisip sa kung anong pwede niyang sabihin. Halatang may balak siyang magsinungaling sa akin. Tom, kung may problema ka, pwede mo namang sabihin sa akin eh. Alam mo namang makikinig ako parati sa'yo. Kasi, yung totoo kasi Greg, hindi ko rin alam kung bakit. Gutom na gutom kasi ako palagi kahit ngayon. Tapos hindi ko makontrol sarili ko lalo na kapag may nakikita yung mata ko na kakaiba, lalo na pagdating sa buntis. Ano? Nawawala ka ba sa sarili mo? Oo, parang ganun. Nasiraan na yata ako ng bait. Pati ako natatakot na rin sa sarili ko. Kailan mo yun naramdaman? Bago lang eh. Siguro pagkatapos ko yatang uminom. Wala bang sinabi ang doktor tungkol dito? Wala. Wala raw silang ibang makita bukod sa food poisoning. Hindi ako sumagot noon at nag-isip sa kung anong posibleng nangyayari sa kapatid ko. Napunta ang tingin ko sa ilalim ng kanyang kama nang may makita akong puting tela. Para yung damit sa ospital subalit may bahid yun ng mga dugo. Bumalik sa akin ang nangyari kagabi, kaya napalunok ako. Ibinalik ko ang tingin sa kapatid kong litong-lito na rin sa nangyayari sa sarili niya. Halata sa mukha niya na wala siyang tulog dahil sa nangingitim na mga mata sa ilalim. Pansin ko rin ang pangangayayat ng kanyang katawan at ang pagbabago ng kanyang balat. Naging mas kapansin-pansin ang mga kulubot niya, animo tumanda sa loob lang ng maliit na oras. Teka, may naalala ka bang nakain mo sa birthday na yun? Karne. Halos lahat kasi ng handa doon puro karne eh. Mayroong lechon, mayroong adobo, saka yung sinabawang baboy. Ganun ba? Balikan na lang kita mamaya, Tom. Kagigising ko lang kasi at dumiretso kaagad ako rito. Naghihintay na yung asawa ko. Tumango naman si Tom sa akin bilang sagot. Lumabas na kaagad ako ng ospital habang nag-iisip sa nangyayari kay Tom. Alam ko nang may mali talaga sa kanya. Ang tanong ay kung ano yun. Ano pa ang mayroon sa food poisoning kaya naging ganoon na lang ang kapatid ko? Hanggang sa pag-uwi at pamamasada nandoon lang ang isipan ko kay Tom. Kamuntikan na nga akong mabangga kung hindi lang sumigaw ang pasaherong sakay ko. Dahil hindi ako makapag-focus noon, naisipan ko na lang na umuwi. Oh, maaga ka yatang umuwi. Hindi ako makapag-focus eh. Muntikan na rin akong maaksidente kaya umuwi na lang ako. Nag-aalala ka pa rin ba kay Tom? Oo, natatakot ako sa nakita ko lalo na kitang-kita ko ang pagbabago sa itsura niya. Sa tingin mo, mahal, ano kayang nangyayari sa kanya? Wala rin akong idea eh. Kung hindi makita ng doktor ang mali sa kanya, ipatingin kaya natin si Tom kay Nong Berting. Mukhang magandang ideya ang naisip ni Ana kaya sumang-ayon ako. Balak naming dalhin si Tom kay Nong Berting kapag pwede na siyang lumabas ng ospital. Ang akala namin noon tatagal pa ng ilang araw bago yun mangyari. Subalit dahil sa isang pangyayaring nung gabing yun, doon nasiwalat ang lahat. Gabi na noon at tapos na kaming maghapunan ni Ana nang pinuntahan ako ng kasamahan ko sa pamamasada dahil may meeting daw kami patungkol sa pamamasada bukas. Mayroon kasing nangyaring problema pagdating sa listing nung nakaraang araw at mukhang ito ang pag-uusapan namin ngayon. Nagpaalam ako kay Ana bago sumunod sa kasama ko.
Tumagal din ng halos 2 oras ang usapan bago tuluyang natapos. Hawak ko sa kamay ang isang flashlight at naglalakad na ako noon pa uwi. Nadaanan ko ang bahay ni Nong Berting kaya tumigil muna ako saglit. Hindi pa nakalalabas si Tom pero may parte sa akin ang nag-uudyok na kausapin na kaagad si Nong Berting patungkol dito. Tao po, Nong Berting. Ako huli ito, si Greg. Nagbukas naman ang pinto at bumungad sa akin ang nakakunot na mukha ng matanda. Mayroon itong hawak sa kamay na buntot pagi, ngunit hindi ko alam kung para saan yun. Mukhang mayroon yatang pupuntahan ng matanda base sa suot niya. Naku, sorry. Naistorbo ho ba kayo? Magtatanong lang po sana ako patungkol sa kapatid ko. Ano po kasi, para pong may mali sa kanya. Pagkatapos po kasi niyang uminom sa isang birthday party, sabi niya sa akin, palagi na raw po siyang gutom na gutom tapos palagi raw po siyang nawawala sa sarili niya kapag nakakakita siya ng buntis. Mabilis na napailing si Nong Berting sa akin at sinabihan akong delikado na raw ang kapatid ko. Malakas ang kutob niyang may naglaro sa kanyang pagkain at hinawaan siya ng isang aswang. Po, ang kapatid ko, hinawaan ng isang aswang. Pero bakit naman po ang kapatid ko? Mga dayo raw ang kadalasang nagiging biktima sa ganoon dahil hindi sila maalam sa lugar kaya wala ring kaide-ideya si Tom na ang mga kinainan na niya pala ay mayroon ng hindi kaaya-ayang epekto sa kanyang katawan. Kung ganun po ano pong pwede naming gawin sa kanya? May paraan po ba para maibalik namin sa dati ang kapatid ko? Magagawa raw agapan ni Nong Berting ito kapag bago pa lang ang mga sintomas, kaya mas mabuting makita na niya kaagad si Tom sa lalong madaling panahon. Bago pa ako makasagot, lumabas sa bahay ang matanda at dire-diretsong naglakad paalis. Sumunod naman kaagad ako sa kanya dahil parehas lang kami ng daraanan. Nasa ospital pa po ang kapatid ko pero baka po pwede niyo siyang dalawin. Umiling si Nong Berting dahil hindi na raw yun kailangan. Nandito na raw ang kapatid ko. Po, ano pong ibig niyo sabihin? Biglang tumakbo ang matanda kaya wala akong nagawa kundi ang mapasunod sa kanya. Sabay kaming napatigil ng malapit na kami sa bahay ko. Bigla kasing nagsitaasan ang balahibo ko sa katawan at kumapal din ang lamig sa paligid. Napatakip ako sa ilong ko nang dahan-dahan kong maamoy ang masangsang na amoy na kagaya kahapon. Maglalakad na sana ako papunta sa bahay nang makita kong lumabas si Ana. May hawak itong flashlight sa kamay at mukhang may pupuntahan yata. Subalit namilog ang mga mata ko nang mapansin ang isang nilalang na nasa bubong namin at nakatanaw sa asawa ko na parabang naghihintay lang ng pagkakataong sunggaban si Ana. Ana, mag-iingat ka! Sa itaas mo! Hindi ako nagdalawang isip na tumakbo papunta sa direksyon ni Ana. Bago pa man ako makarating, tumalon na ang aswang na nandoon sa ibabaw. Halos tumakas na ang kaba sa puso ko dahil alam kong hindi ko na maaabutan ang asawa ko. Subalit bago pa man mahawakan ng aswang ang asawa ko, mayroon pang isang figurang pumasok sa eksena at yun ang pumigil sa aswang na umatake. Tumama ang katawan nito sa tindahan namin. Dahil sa lakas ng puwersa ay bumagsak ito sa sahig at namilipit sa sakit. Nasulyapan ko ang figurang dumating at nagtama ang tingin namin. Natigilan ako nang makilala ko kung sino siya. Siya ay walang iba kundi si Aling Kathleen. Subalit bago pa ako makapagsalita, pumasok na sa eksena si Nong Berting. Dali-daling lumipad palis si Aling Kathleen at naiwan na lang doon ay ang aswang na sinipa niya. Hinampas ni Nong Berting ang mga paa ng aswang gamit ang buntot ng pagi kaya tuluyan itong nanghina. Sinubukan pa nitong lumaban gamit ang mga pag-ungol pero hindi nagpatinag ang matanda. Mayroon itong mga binubulong hanggang sa tuluyang hindi makapalag ang aswang. Nilapitan ko kaagad si Ana nang makitang namumutla ito. Bakas sa mukha niyang pagkagulat sa mga nangyari. Niyakap ko kaagad siya upang mapakalma siya ngunit wala sa akin ang mga titig niya kundi nanatili roon sa aswang. Huwag kang mag-alala, nandito na ako. Nandito na rin si Nong Berting. Greg, tignan mo! Tignan mo ang aswang! Si Tom!
Sinundan ko kaagad ang tingin niya at tinitigan ng nilalang. Nabitiwan ko rin ang asawa ko nang makita ko ang mukha nito. Tama nga si Ana. Ang aswang na sumugod sa kanya ay walang iba kundi si Tom. Nakalabas ang kanyang pangil subalit na natiling tao ang kanyang katawan. Hindi na ito makagalaw pa dahil ginapos ng matanda ang mga kamay at paa nito. Sinenyasan ako ng matandang tulungan akong buhatin siya papasok sa bahay kaya mabilis ko kaagad iyong tinugunan. Pagkapasok namin sa loob, doon ko mas naaninag ang mukha ng kapatid ko. Nangingitim ang kamay at paa nito dulot ng dumi at ang puting hospital gown nito ay mayroon na ring bahid ng mga punit. Tom! Diyos ko! Ano tong nangyari sa'yo? Nang Berting, tulungan niyo ang kapatid ko! Inutusan ako ni Nong Berting na kumuha ng isang kutsara at kunin ang ibinigay niyang langis na may mga bawang. Mabilis ko siyang sinunod at inabot ang mga ito sa kanya. Binuksan niya ang botelya at nilagyan ng kutsara. Mabilis niya yung ipinainom sa kapatid ko. Nagpumiglas pa ito nung una subalit hindi rin nakapalag dahil sa panghihina nito at mukhang takot din ito sa matanda. Mayroong ritual na ginawa si Nong Berting at wala pang 5 minuto ay kaagad na sumuka ang kapatid ko. Nang makita ko ang mga inilabas niya ay parang gusto ko ring masuka. Nangingitim ang mga karning iniluwa niya na parabang hindi na-digest ng kanyang tiyan. Hindi nagtagal na walan ng malay ang kapatid ko. Pakiusap! Nang Berting, nawalan po siya ng malay. Ano pong gagawin natin? Okay lang po ang kapatid ko. Hayaan lang daw namin itong matulog hanggang sa ito mismo ang magising. Nailabas na raw ni Tom ang lahat ng mga nakain nung nakaraan, kaya wala na raw dapat kaming ipag-alala. Obserbahan daw namin si Tom kinabukasan at kapag may napansin pa kaming mali ay tawagan daw kaagad namin siya. Pagkatapos noon, umalis na ang matanda. Pinatulog ko muna si Ana bago ko inasikaso si Tom. Tinanggal ko ang mga tali sa kamay at paa niya at binihisan din siya. Nilinis ko ang mga sinuka niya at nilatagan ng kanyang mahihigaan. Buong gabi wala akong hiniling kundi maging maayos na ang kalagayan ng kapatid kong si Tom. Mabilis na dumating ang kinabukasan at naabutan namin si Tom na gising na. Nakatunganga ito sa upuan namin habang nakahawak sa sariling tiyan. Hinihimas niya ito na parabang pinapakiramdaman. Tom, buti naman at nagising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? Okay ka lang ba? Nagugutom ka pa rin ba? Oo, gusto kong kumain ng kanin. Nagutom na ako. Napunta ang tingin ni Tom sa asawa ko nang lumabas ito galing sa kwarto. Bigla akong kinabahan noon. Pero may napansin akong kakaiba. Hindi sa tiyan nakatingin si Tom kundi sa mukha ng asawa ko. Nagkatinginan kami ni Ana pero mabilis naman kaming kumilos para magsaing at magluto ng ulam. Pagkatapos ay binigyan namin si Tom. Pinanood namin siyang ubusin ang ibinigay namin. Kumusta? Nagugutom ka pa rin? Naku, hindi na. Maraming salamat, Greg. Nabusog ako ron. Talaga? Hindi na rin ba masakit ang tiyan mo? Kumusta naman ang lasa? Masarap. Hindi na rin masakit ang tiyan ko pero inaantok pa ako. Gusto ko munang magpahinga. Hinayaan naming matulog ulit si Tom na may ngiti na kami sa mukha. Mukhang bumuti na rin ang kanyang kalagayan. Lumipas ang 3 araw at dahan-dahan na ring bumalik ang sigla sa mukha at katawan niya at hindi na rin kumulo ang lana na ibinigay ni Nong Berting sa amin. Matapos ang 1 linggo, naisipan ni Tom na umuwi na sa kanila at humingi ulit ng paumanhin sa asawa nito. Mabuti yan. Huwag kang umalis. Lahat